Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matapang si Lindon. Hindi siya papayag na patatahimikin lang siya ni Moira at Zoe. Hindi siya natatakot kina Carlos, Zoe at Moira. Alam niyang marumi lumaban si Moira. Nakahanda siya. Hindi siya basta-basta mapapatigil sa plano niya. Hahamunin niya si Carlos. Naiinip na siya sa pag-amin nito. Magandang araw at welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Naputol ang pinag-uusapan ni Annalyn at Lindon. Hindi na naman nasabi ni Lindon ang sikreto nila ni Zoe at Carlos. Samantala malalim at seryoso ang usapan ni Carlos at Lynette. Nabigla si Lynette at naiintindihan nito ni Carlos. Akala niya tapos na sa kanila ang lahat matapos siyang i-reject ni Lynette. Gusto rin ni Carlos na ipakilala ang sarili. Ayaw niyang pilitin si Lynette sa mga bagay na hindi pa handa at handa naman siyang maghintay para kay Lynette dahil mahal niya ito. Naging maayos ang pagtatapos ng usapan nila dahil mahal naman nila ang isa't isa. Samantala may bisita si Moira, isang lalaki na may alam sa mga sikreto ni Moira. Wala na nga kasi siyang natatanggap na pera at naghahanap na siya. Hindi na nagre-respond si Moira sa mga tawag at text niya. Nagpaliwanag naman si Moira na ospital lang siya. Sa takot na magsalita ang lalaki ay tumakbo siya para kumuha ng pera. Pero hindi pa muna umalis ang lalaki at naka-CR muna siya. Samantala, tinawagan ni Zoe si Carlos para sabihin na huwag niyang pakasalan si Lynette. Nagulat si Zoe nung sabihin ni Carlos na ayaw niyang maglihim kay Lynette dahil sa pagmamahal niya. Ayaw niyang mawala siya at siya na ang babaeng gusto niyang makasama sa buong buhay niya. Siya lang ang pakakasalan niya pero nararamdaman ni Lynette na may hindi pa siya sinasabi. Importante kay Lynette ang tiwala. Kailangan malaman ni Lynette ang totoong siya, kaya sasabihin na niya ang anak niya si Zoe. Pero natataranta si Zoe. Ayaw niya. Nangako sa kanya si Carlos. Hindi niya matanggap ang sorry ni Carlos dahil para kay Zoe, sisirain ni Carlos ang buhay niya. Ang relasyon sa kaisa-isang tatay na meron siya. Tinawag pa niyang selfish si Carlos. Hindi na siya kokontra na pakasalan si Lynette. Pero nakikiusap siyang wag nang sabihin na anak siya ni Carlos. Nabanggit rin ni Carlos na may alam rin si Dr. Lindon. Siya ang may sabi kay Carlos na kailangan na niya itong sabihin. Kung hindi, si Lindon ang magsasabi ng katotohanan. Walang mawawala kay Lindon kahit sabihin niya ang totoo. Pero inako na ni Zoe ang pangungumbinse kay Lindon. Pakikiusapan niya si Lindon na wag nang sabihin ang totoo. Biglang sumulpot naman si Moira at nalaman niyang may alam si Dr. Lindon sa mga lihim nila. Narinig niya ito sa usapan nila sa telepono. Pinilit niya kung paano nalaman ni Lindon ang lihim nila. Naputol na ang pag-uusap ni Zoe at Carlos. Inamin ni Zoe kay Moira na narinig at nahuli sila ni Lindon noong magkausap sila ni Carlos. Bakit hindi man lang sinabi sa kanya ang tanong ni Moira? Alam kasi ni Zoe na malala ang mami niya, kaya hindi na niya ito ipinaalam. Habang nagtatalo sila, nakikinig na pala ang lalaking kausap ni Moira. Sabi ni Zoe, wag nang palalain pa ang sitwasyon at hayaan na siya na makipag-usap kay Lindon. Iniisip ni Moira na problema si Lindon, pero hindi sang-ayon si Zoe. Wala silang problema. Wag nang makialam ang mami niya at wag siyang gagawa ng masama. Umalis na si Zoe. Nilapitan naman ng lalaki si Moira. Alam niyang nagtatalo ang mag-ina. Narinig niyang may isang tao ang nakakaalam sa sikreto nila na hindi dapat malaman. Nag-alok siya ng paraan. Walang makakapagsalintang bangkay ang sabi niya. Maya-maya ay bumaba ulit si Zoe para umalis. Inulit-ulit ng lalaki ang alok niya kay Moira. Samantala napansin ni Chang Susan na tulala si Annalyn. Malalim ang kanyang iniisip dahil sa sinabi ni Lindon. Handa na ba si Annalyn dahil malapit na niyang malaman ng totoo? Hindi niya ito maintindihan. Naisip ni Chang Susan na baka may problema na naman si Lindon. Baka may tutulong sila. Nung makaalis si Chang Susan, napansin ni Annalyn na nagmamadaling patakbo si Zoe sa opisina ni Lindon. Samantala sa office ni Lindon, nakikiusap si Zoe. Hindi naman aaminin ni Carlos kung hindi pinipressure ni Lindon. Nagagalit si Lindon sa sinabi ni Zoe. Ayaw niyang lokohin ni Carlos si Lynette. Niligtas siya ni Annalyn na tinulungan naman siya ni Lynette. Hindi niya kayang pabayaan ang mag-ina. Naiiyak na si Zoe pero siya okay lang ba na pabayaan at masira ang buhay niya? Inulit ni Lindon na niligtas ni Annalyn ang buhay ng mami niya.
Si Annalyn talaga ang kawawa dito, hindi si Zoe. Naninindigan naman si Lindon. Kung hindi sasabihin ni Carlos, si Lindon na magsasabi kina Lineth. Hindi pinakikinggan ni Lindon ang pakiusap ni Zoe at nakita niya ang cutter blade at tinutok naman ito ni Zoe kay Lindon. Hindi siya papayag na sisirain ni Lindon ang buhay niya. Hindi takot si Lindon. Sa halip, hinamon pa niya si Zoe na ituloy ito kung gusto niya. Lalong dadagdagan ni Zoe ang konsensya niya hanggang sa hindi na niya kaya. Dagdag pa ni Lindon, kahit naman pigilan siya ni Zoe ngayon, lalabas at lalabas naman ang lahat ng mga sikreto ni Zoe. Hindi makumbinse ni Zoe si Lindon at sa pulso naman niya tinutok ang patalim. Pinahawak niya pa ito kay Lindon para siya ang gumawa. Gusto na niyang gawin yon ni Lindon pero pinatahimik siya ni Lindon. Inagaw pa rin ni Lindon ang patalim hanggang sa abutan sila ni Annalyn. Inawat niya ang dalawa. Ano ang ginagawa ni Lindon sa kapatid niya ang sabi ni Annalyn? Nagagalit si Zoe sa pakikialam ni Annalyn. Wala namang ginawa si Lindon. Kung may problema naman siya, sina Annalyn at Lineth ang problema niya dahil sila ang sumisira ng buhay niya. Nagtataka na si Annalyn. Pinaalis na ni Lindon si Zoe. Nakikiusap pa rin si Zoe at nagtataka pa rin naman si Annalyn. Nung makaalis si Zoe ay naggalit si Annalyn kay Lindon. Hindi siya naniniwala sa sinabi ni Lindon na may problema lang si Zoe. Mas nagalit naman si Lindon. Pinahahabol niya si Zoe para si Zoe ang magsabi ng totoo. Napapagod na si Lindon. Inulit niyang habulin ni Annalyn si Zoe para malaman kung ano ang kasalanan ni Zoe. Samantala sa pag-walkout ni Zoe, nakita at hinabol siya ni Carlos. Nakikiusap si Zoe na wag sabihin kay Lineth ang sikreto niya. Naninindigan naman si Carlos. Ayaw niyang maglihim kay Lineth. Alam naman ni Zoe na masasaktan lang si Lineth sa malalaman niya. Hindi niya rin makumbinse si Lindon, pero hindi siya susuko. Nakikiusap pa rin si Zoe. Anak siya ni Carlos. Dad na ang tawag niya rito at niyakap niya ito habang umiiyak. Parang lumambot naman ang puso ni Carlos. Samantala hindi mapakali si Lindon. Napansin ito ni Nurse Ting. Binanggit ni Lindon ang bumapagabag sa isip niya. Para kay Nurse Ting siguro sasabihin niya ang sikreto. Hindi labas si Lindon sa issue kung alam na niya ang sikreto. Parte na siya nito. Walang mali na malaman ang katotohanan kahit makakasira ito ng tao. Baka mas matutulungan pa nga siya. Kagaya na nangyari kay Lindon. Gumaling siya matapos malaman ang totoo sa kanya. Mas apektado ang taong nagdadala nito ng mga sikreto. Mas magiging malaya ang tao kung ilalabas niya ang katotohanan. Samantala natatarantang nakausap ni Moira si Zoe sa telepono. Napatahimik na ba ni Zoe si Lindon? Ang tanong ni Moira. Pero malalim ang iniisip ni Zoe. Gagawin niya ang lahat para hindi sabihin ni Lindon ang sikreto nila. Dapat lang sabi ni Moira. Kung hindi, mawawala sa kanila si Robert. Samantala, umuwi na si Robert. Umiiyak si Moira habang sinasabi niyang mahal niya si Robert. Inis naman si Robert. Inutusan ni Moira si Robert na piliin sila. Piliin niya ang pamilya nila. Hindi maintindihan ni Robert. May kasalanan na naman ba si Moira? Araw-araw niyang pinipili si Moira. Wag lang dumating ang araw na hindi na niya kayang piliin si Moira dahil sa mga nadidiskubre niya. Maya-maya naman ay tumawag ulit ang lalaki. Binalita niyang may gaganaping award bukas na bibigay ni Mayor sa mga bayani nung lindol. Nagtataka si Moira. Sabi ng lalaki pwede niyang ipatira si Dr. Javier. Pwedeng sabihin na may pananakot sa buhay ni Mayor at nadamay lang si Dr. Javier. Desperada na si Moira. Payag na siya para lang makalusot si Zoe. Siguraduhin lang na hindi madadamay si Moira. Sa teaser, magkakahamunan sina Carlos at Lindon tungkol sa pagsasabi ng totoo. Ayaw ni Carlos na sabihin ni Lindon ang totoo pero matapang si Lindon. Pero matutuloy ang taong kausap ni Moira. Tatawag ang lalaki kay Moira at si Zoe ang makakarinig ng mga sinabi ng lalaki. May masama siyang gagawin kay Lindon habang ina-awardan ito. Mahuhuli naman ni Moira na hawak ni Zoe ang cellphone niya at magtatalo sila. Utak kriminal ang mami niya. Pero lahat gagawin ni Moira para hindi lang maging kawawa ang kanyang anak. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng video, please like this video and please subscribe to my channel. At pakihit mo na rin ang notification bell para ma-update ka kung meron tayong mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!